Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,240 subscribers. Konti na lang po guys, pag na 9,000 subscribers na tayo. Okay, thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay? Sige. Ang pag-usapan po natin ngayon, today, yung dalawang posibleng magkatunggali dyan sa ating kabisera ng Pilipinas, dyan sa lungsod ng Maynila. No? Walang iba kundi si Mayor Hani Lacuna at si former Mayor Isko Moreno. No? Yung isa ay gustong manatili sa posisyon bilang mayor at ang isa naman ay gustong bumalik sa pagkaalkalde ng Maynila. Pero tignan po natin sa isang banda yung kanilang mga background. Si Hani Lacuna po ay dati pong naging konsehal yan, naging doktor ng bayan, parang parang Secretary of Health. Kumbaga sa Pilipinas, naging doktor ng bayan sa Maynila. Anak po yan ng dating Vice Mayor Danny Lacuna. At naging Vice Mayor din po yan sa panahon ni Isko Moreno last term at sa panahon po ni Erap Estrada noong huling term ni Erap Estrada. Okay? Ito naman si Isko Moreno ay ang batang tondo. Dati pong artista yan at dati pong artista yan at dating konsehal, 3 beses na nagkonsehal yan at nag-Vice Mayor din po yan sa panahon po ni Lim, sa panahon ni Erap, yung mga gano'n, no? Yung parang, tapos tumakbo bilang senador noong pangatlong term niya. Okay? 3 term yan no? Yung pangatlong term niya, tumakbo siya bilang senador ng Pilipinas, sinuportahan ni Grace Poe, at sinuportahan naman ni Erap Estrada, ngunit ito po ay natalo. Okay? Yun po yung pangalawang term ni Erap Estrada, ha? Tapos, inapointaran sa gabinete ng mga Duterte, 2 posisyon yata yun, no? Undersecretary ng dalawang sangay ng gobyerno or dalawang opisina ng gobyerno, no? Nanilbihan siya diyan sa LRT at saka sa DSWD. Okay? Pagkatapos po noon, nung magpapangatlong term na sana si Erap, okay, bumalik po si Isko Moreno. At that time, ang Vice Mayor po ni Erap ay si Hani Lacuna. Okay? Tapos, si Yorme ay naging mayor, natalo niya si Erap, naging Vice Mayor si Hani Lacuna. Sa panahon ni Yorme, talagang umpisa pa lang, talagang dinagundong na niya ang buong Pilipinas dahil nga po sa mga ginagawa niya, no? Diyan sa Maynila, no? Ang ating kabisera. Okay, napalinis niya ang mga lansangan, napailawan niya ang mga madidilim na lugar, nakakapagsilbi sa ating sa mga kababayan, okay, sa ating mga kababayan diyan sa Maynila, mga senior citizens, binigyan ng mga allowances ang mga estudyante, pinataas ang mga eskwelahan, nagkaroon ng mga in-housing kumbaga, diyan sa mismong mga lugar nila, pinataas nila upang mas maraming makinabang. Pinaganda niya ang mga daan, nagkaroon ng wifi, pinaganda niya yung diyan sa sa City Hall, sa City Hall compound at diyan sa Bonifacio Shrine, kumbaga. Talaga napaganda niya napaganda niya yung mga parke. Grabe, ang dami pong transformation ng Maynila. Ang sinasabi nga po natin, tumagal lang si Yorme ng ilang taon pa. Talagang baka maging Singapore ang Maynila, kumbaga, di ba? Napaganda niya. Ngayon, ang tanong natin, sino po ba ang mas charismatic sa kanila? Si Yorme, Isko, o si Mayora Hani? Okay? Napakahalaga po kasi niyan, yung charisma, no? Charismatic. Mas mahalaga po yan upang masabi po nila, pag sinabi nila, susundin yan ng mga tao. Kasi po, pag hindi po yan charismatic, kahit anong sabi mo, hindi po susunod ang mga tao.
Siyempre, minsan sasabihin mo may rewards. Pero siyempre ang budget naman natin may hangganan din. May limitation tayo. So dapat mahalaga sa isang leader na may karisma, na susundin sila, no? Na talagang papaniwalaan sila na mga sinasabi nila ay talagang kapaki-pakinabang sa inang bayan o sa Maynila. Okay. Now, I do not know, pero iba siguro ang priority ni Hani Lacuna since ang background niya ay isang doktor. Okay? Doktor po kasi yan no? Ang problema po sa kanya, since doktor po yan, ay talaga namang ang background niya ay dun sa pagsisilbi sa mga taong bayan, no? Hindi infrastruktura kumbaga. Makikita naman natin yan, no? Doktor ng bayan, no? Talagang pumupunta sa mga bawat sulok ng Maynila upang pagsilbihan ang mga may sakit, no? Kaya lang mas maganda sana kung more on prevention. Natatanda natin, no? Nag-i-sponsor pa si Isko Moreno ng mga Zumba, no? Mga palaro para more on prevention side, no? Maganda 'yan, no? Parang sa Pasig dati sa panahon ng mga Eusebio. Okay? Ganun po 'yan, ha. Ito po yan, sige po. Tapos ganun po, 'di ba? Kaya po talagang napakahalaga ng being charismatic, no? Ngayon, tignan po natin kung ano po ang sitwasyon ng Maynila, no? Siguro imposible namang hindi sabihin ni Doktora Mayora Hani Lacuna na maglinis kayo, no? Magano tayo. Pero parang wala po, no? Tama po yung mga nagko-comment. Parang dugyot ang Maynila, no? Napakadumi, no? Pumunta ka sa mga underpass, papunta diyan sa Intramuros, matatakot ka. Kasi dahil marami pong street dwellers, ang dami pong mga natutulog diyan na nakahubad. Okay? Na madudumi. We're not against them per se, 'di ba? Pero kung gusto mo naman ang mga turista ay pumunta sa inyong lugar, dapat malinis din naman. Ang Intramuros, napakapangit, 'di ba? Pero in a way, alam ko na iba ang Intramuros sa Maynila dahil may Intramuros Administration under Department of Tourism, pero dapat naman iniingganyo din ng mga residente diyan kasi may mga residente po diyan, ha. May mga kala ko nga walang mga bahay diyan sa Intramuros, meron pala. Okay? May mga bahay po pala diyan, may mga barangay diyan. Kaya naman dapat iniingganyo din 'yan, no? Na maglinis. Tignan nyo, ha, marami pa pong eskwelahan diyan. Nandiyan ang Lyceum, nandiyan ang Mapua, nandiyan ang Letran, nandiyan ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Napakadami pong diyan, napakadami pong mga eskwelahan diyan na karapat-dapat lang nalinisin naman yung lugar na yan. Pero bakit po ganun? Napakadumi. Kumbaga, sana huwag mag-aral ang mga bata diyan kasi binabaha. Binabaha yung mga yan. At saka madudumi at nakakatakot ang kriminalidad. Okay? Kung malapit ka lang sa Quezon City, di magano ka na lang, no? Mag-TIP ka, Ateneo, mga ganon. O kung sa TAF naman, Lasal, basta wag lang diyan sa Intramuros. Napakadumi, no? Napakadumi talaga. Hindi safe ang mga bata diyan. Okay? Bali-balita pa natin. May mga tinatambayan ang mga bata diyan sa Intramuros. Okay? Kung charismatic si Hani Lacuna, sana niya, malinis yung mga lugar na yan, no? Doon pala sa barangay captain, kagawad, talagang napapasunod niya. Pero hindi po ganon ang nangyayari. So sa tingin ko, mas makakabuti kung ang mayor ng Maynila ay si Isko Moreno. Okay? Dahil nga charismatic, may mga resibo na, may mga nagawa na siya in the past. Okay? Ayun, may mga nagawa na siya in the past, kaya naman karapat-dapat na siya ay ang mayor ng Maynila. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel, #WalkWithLan, please do it so now para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.